Napakatahimik naman ang bahaging to ng kalsada. Ganito talaga rito. Di ko nga lang inakalang hanggang ngayon. Tahimik pa rin dito. Kung may nagbago man, yung maliit na tindahan na siguro yon. Di ko naman napapansin yan dati kapag napapadaan ako rito. Sigurado ka bang tama tong shortcut na tinatahak natin? Oo, sigurado ako. Wala pang isang oras makakarating na tayo sa lungsod ni na lolo't lola. Magkikilala mo na rin sila, mahal. Sige na, bumili tayo ng candy. Baka sakali makabawas sa pagkahilo ko eh. Pasensya ka na talaga ha, Alex. Masaya naman ako kasi nakikilala ko na sina lolo't lola mo. Kaso, nahihilo lang talaga ako ngayon. Ayos lang yun. Naiintindihan naman kita eh. Ganyan talaga kapag buntis. Pabago-bago ang takbo ng kalusugan. Ang mahalaga, malusog ka naman. Masigla rin si baby ayon sa huling check-up ninyo. Salamat talaga, mahal. Di mo kami pinababayaan ni baby. Aba, siyempre. Responsibilidad ko yun. Mahal na mahal ko kayong dalawa eh. Tao po? Tao po? Pagbilang. Tao po? Ano hong sa inyo? Mint candy po, manang. 5 piraso. Samahan nyo na rin po nitong biskwit. Ay, sandali lang ha. Kayo ba ay siya pupunta? Bakit kayo napadpad dito? Lulusot lang po kami rito para makarating sa kabilang lungsod, manong. Shortcut po. Mag-iingat kayo. Buntis po na ba dito kasawa mo? Ilang buwan na ba yan? Magpipitong buwan na po. Ay, Diyos ko. Ay, buntis ka pala, Ineng. Hindi ko kagad napansin. Hindi maganda to. Ano bang sinasabi ninyo? Huwag kayong hihinto. Pagkalarga ninyo mula rito, hindi kayo dapat huminto hanggang sa makarating kayo sa kabilang lungsod. Kinikalabutan naman ho kasi sinasabi niyo. Bakit naman po? Ano po bang meron dito? Basta, makinig na lang kayo sa asawa ko. Tuloy-tuloy kayong magpatakbo. Huwag kayong huminto. Kung pwede, bilisan ninyo hanggat kaya. Pasensya na po. Pero hindi makabubuti para sa asawa ko ang mag-alala eh. Nakakatakot po kasi ang sinasabi ninyo. Parang nagbabanta kayo. Hindi kami nagbabanta. Kami ay nagpapaalala lang ng maayos. Sandali lang ha. Hintayin niyo ako rito. May ibibigay ako sa inyong... Hindi na po, Manong. Kailangan na naming umalis. Pero kailangan niyo ito. Lalo na yung asawa mo. Hindi na po. Mauna na po kami. Jamel, halika na. Bumalik na tayo sa kotse. Dali. Sige. Kalagitnaan ng 1990s, magpipitong buwang buntis po ako nito. Mula Cebu ay lumuwas kami ng Iloilo ng asawa kong si Alex. Balak sana namin noon na doon na permanenteng manirahan. Mahigit 1 linggo pa lang nang dumating kami ay napagpasyahan naman ni Alex na bumiyahe papuntang Capiz. Dadalo kami sa birthday ng kanyang lolo. Gamit namin ang hiniram niyang kotse ng kanyang kapatid. Subalit, hindi na po kami nakarating sa bahay ng kanyang lolo't lola. Sa daan pa lang kasi, nakasalubong namin ang trahedyang dumurog sa pamilyang pinapangarap namin. Trahedyang dinulot ng mga demonyong akala ko dati sa mga kwentong bayan lang umiiral. Ano bang problema ng dalawang matanda? Bakit kung ano-anong sinasabi nila? Ewan ko. Basta nanayo ang balahibo ko kanina. Kakaiba sinasabi nila eh. Tapos, grabe pa kung makatitig yung matandang lalaki. Napansin ko rin yun eh. Pakiramdam ko, tinitigan ka niya ng ganun para dagdag panahon. Hindi ko makuha kung para sa inyong akto nilang ganun. Bumili lang naman tayo ng candy at biskwit eh. Kamusta ba ang pakiramdam mo? Ayun. Kinilabutan lang ako pero kumalma naman ako. Kainin mo na yung biskwit. Tapos magkenti ka para kontrahilo. Nagpatuloy kami sa biyahe.
Doon sa shortcut na tinatahak namin papunta sa kinaroroonan ng lungsod ng lolo't lola ni Alex. Aspalto lang ang daanan yon pero patag naman. Hindi makakasama sa akin at sa dinadala ko. Binuksan ko ang isang pakete ng biskwit at nagsimula akong kumain. Tumingin ako sa labas ng bintana ng kotse pero puro mga puno ang natatanaw ko sa magkabilang gilid ng daan. Ganito ba talaga rito, Alex? Puro puno? Wala pa halos mga tao at kabahayan. Oo, mahal. Pero ligtas naman dito eh. Halos walang na-accident ng sasakyan. Maliban siyempre, kung pabaya yung nagmamaneho. Hindi kasi ganoon. Ibig kong sabihin, parang nananayo ang balahibo ko kakatitik sa kakahuyan. Nakakatakot talagang tingnan yan. Kaya mas mabuti pa, huwag ka na lang tumingin sa labas ng bintana. Relax ka lang dyan, okay? Sinandal ko ng maayos ang likod ko sa upuan. Yun nga lang, ay hindi ko pa rin maiwasang huwag tumingin sa labas. Hindi naman kasi tinted ang mga bintana ng kotse kaya malinaw kong nakikita ang kakahuyan sa gilid ng daan. May dalawang tao. Nasa ilalim ng isang puno. Hinahatid pa nila ng tingin tong sasakyan? Dahil nga sa hindi tinted ang mga bintana ng kotse ay nakita ko ang dalawang tao sa ilalim ng isang puno. Nakatayo sila doon sa may maraming halaman. Kaya hindi ko sila nakita ng malinaw. Gayunpaman ay sigurado akong isang babae at isang lalaki ang nakita ko. Sigurado rin akong nanlamig ang kalamnan ko pagkakita ko sa kanila. Ano ba naman to? Kung ano-ano lang naiisip at nararamdaman ko. Pumikit ako at huminga ng malalim. Sinubukan kong kumalma, pero hindi ko talaga magawa. Hanggang sa nagulat na lang ako at napadilat ng biglang napapreno ang asawa ko. Ano nangyari? Aso ba yun? Oo, aso yun. Bigla na lang sumulpot sa gitna ng daan eh. Hindi ko alam kung saan nanggaling yun. Nasagasaan mo ba? Parang nasagasaan ko nga. Huwag ka nilang bumaba para tingnan. Bakit naman? Hindi kasi talaga magandang kutob ko, Alex. Kanina pa masama ang pakiramdam ko rito eh. O siya, sige. Tutuloy na tayo. Nakakapikon talaga yung dalawang matandang yung kanina. Dahil sa kanila, sumama ang pakiramdam mo. Pinaandar ni Alex ang kotse. Subalit, nang papatakbuhin na sana niya ito, ay nagtaka kami dahil mauga ang sasakyan. Anong nangyari? Maayos naman ang takbo nito kanina. Mukhang may problema ang gulong. Teka, titingnan ko lang. Bilisan mo. Bumalik ka kaagad dito. Depende yan, mahal. Depende kung anong problema nitong kotse. Nakapagtataka talaga eh. Ba't naging mauga bigla? Bumaba ng kotse si Alex at tiningnan niya ang mga gulong. Kita kong napailing ang asawa ko at napakamot sa sentido. Pagkatapos ay bumalik na siya sa kotse. Ay, Diyos ko naman. Ba't nangyari itong kamalasang ito? Ano bang nakita mo, Alex? Bakit napailing ka kanina? Dalawang gulong ng kotse. Punit? Ha? Paano punit? Hindi ko alam kung paano napunit yun. Basta napakalaking mga hiwa. Parang gawa ng kutsilyo o matalim na bakal. Pero diba, kung mapubutas o mapupunit yan sa sabog yan, wala naman tayong narinig, diba? Ito mismo ang pinagtataka ko eh. Nagulat na lang tayo nang umuuga na ang takbo ng kotse. Paano na ngayon yan?
Pwede mo bang palitan ng mga gulong? Isa lang ang reserbang gulong ng kotse. Mapapalitan yung isa pero yung isa, hindi. Kailangan pa natin makapuntang bayan para bumili ng gulong. Napatingin ako ulit sa labas ng bintana. Alam ko kung gaano kalala ang problema namin. Nasa gitna kami ng sinasabing shortcut na yon. Walang ibang sasakyang dumadaan. Malamang aabutin pa kami ng ilang oras kung maghihintay. Napakalayo rin kung lalakad kami pabalik o kahit paabante, papunta sa kabilang lungsod. Iniligid ko ang mga mata ko hanggang sa may makita ako sa kakahuyan. Isang lalaki at isang babae. Pareho silang may katandaan na. Alex, tingnan mo doon. May mga tao. Baka matulungan nila tayo. Oo nga. Teka sandali, mababa ako ulit. Lalapitan ko sila. Bumaba nga si Alex ng sasakyan. Nilapitan niya ang dalawang naroroon at kinausap niya ang mga ito. Kita kong palingon-lingon pa sila sa sasakyan habang nag-uusap. Napailing din yung babae nang mapatingin sa akin. Ilang sandali pa ay lumapit na nga sila sa kotse. Noon din ay bumaba na ako para salubungin sila. Oh, kumustang naging pag-uusap niyo? Tutulungan daw nila tayo, mahal. Sasamahan daw ako nitong si Mang Macario para makabili ng gulong. Ikaw naman, pwede ka raw munang manatili sa kanilang bahay. Hindi naman daw kalayuan mula rito. Yun nga lang, may sinasabi silang kakaiba. Kakaiba? Paanong kakaiba? Delikado kayo sa lugar rito, Ineng. Lalo na yung dinadala mo. Po? Bakit naman po kami delikado? Ilang buwan na ba yan dyan? Magpipitong buwan na po. Ay, nasa matinding panganib ka kayo, Ineng. Ano po ba kasi yung panganib na yan? Sabihin niyo na lang po. Hindi yung ganitong nanguhula ako sa gusto niyo sabihin. Kanina lang may dalawang matatanda rin na nagsabing may panganib sa lugar na to eh. Ano ba kasing kalokohang meron dito? Ineng, huwag kang mabibigla masyado. Baka kasi makasama sa dinadala mo. Pero kasi, may mga aswang dito. Aswang? Totoo yun. Pinupunterya nila ang mga buntis na eksaktong 7 buwan ang dinadala. Nagsimula silang manggulo rito. Siguro mga 4 o 5 buwan na rin. Ilan na rin ang mga napapatay nila. Kadalasan, yung mga napapadaan lang dito kasi nga shortcut. Alex, ano bang kalokohan itong pinagsasabi nila? Yun nga ang sinasabi ko sa iyo. Kanina pa lang nang mag-usap kami, sinabi na nila sa akin yan. Huwag mong sabihin naniniwala ka sa kanila. Siyempre naman hindi. Pero sa maniwala man tayo hindi. Isa lang ang sigurado. Sila lang ang pwedeng makatulong sa atin. Alam mo, matatagalan tayo kapag naghintay pa tayo ng ibang tao na mapapadaan dito. Kung sa bagay. Respeto na lang natin ang kanilang paniniwala. Isa pa, ayos na rin yung inaalok nilang tulong eh. Kami ni Mang Macario ay pupunta ng bayan para bumili ng gulong. Ikaw naman, doon ka na muna sa bahay nila maghihintay. Naintindihan namin kung hindi kayo naniniwala sa amin. Pero sana, huwag niyong masamain ang inaalok namin sa inyo. Para sa amin, mas mabuti na rin na doon na muna kayo sa bahay. Ligtas ka ron sa aswang man o sa mga masasamang loob. Tsaka magluluto na rin ako ng tinola para naman malamna ng mainit na sabaw ang tiyan mo. Nako, nakakahiya naman po kung maaabala ko pa kayo. Huwag mong alalahanin yon. Maliit na bagay. Sige na, lumakad na tayo. Tinabi lang ni Alex ang kotse sa daan. Tapos ay sumunod na nga kami sa mag-asawang tagaron. Sila pala ay sina Mang Macario at Aling Ramona. Nasa 50 anyos na. Nakatira doon kasama ang 2 nilang mga anak. Malapit na po ba ang inyo rito, Mang Macario? Sobrang lapit na. Huwag kayong mag-alala. Makakapagpahinga na itong si Jamela. Oo nga pala, Alex Iho. Mamaya, maglalakad lang tayo papuntang bahayan para bumili ng gulong. Ayos lang ba sa'yo yun?
Pero makakasakay naman tayo ron pabalik dito. Ayos lang po, Manong. Kaya ko namang maglakad ng 1 oras mahigit eh. Sinabi niyo kaninang may mga matatanda kayo nakita. Ito ba yung mag-asawang may-ari ng isang maliit na tindahan? Tapos merong bahay sa likod at may lumang owner jeep sa tabi. Sila nga po, Aling Ramona. Sabi nila, huwag daw kaming hihinto kahit anong mangyari. Kasi daw delikado. Pero wala naman silang sinabi kung ano talaga meron sa lugar na to. Talagang hindi nila sasabihin kasi malakas ang hinala ng mga taga ritong sila mismo ang mga aswang. Sila ang mga aswang? Gano'n na nga. Ang linya nila, huwag hihinto. Pero nag-aanyo silang malaking aso. Sumusulpot bigla sa gitna ng daan. Tapos binubutas nila ang gulong ng mga sasakyang may sakay na buntis. May aso nga pong bigla na lang sumulpot kanina sa gitna ng daan. Akala ko pa nga po, nasa kasaan ko eh. Kaya napahinto ako. Pero nung pinatakbo ko na ulit ang kotse, doon ko na napansin umuuga ang sasakyan. Nang tingnan ko ang mga gulong, yun, punit ang dalawa. Nagtataka nga po kami kasi hindi naman sumabog yung mga gulong. At saka, wala naman pwede makapunit noon na nasa daan. Sinasabi niyo po bang ang asong yan ang dumali sa mga gulong namin? Yun na nga. At ang asong yun ay isang aswang na gustong biktimahin ang asawa mo. Mabuti na lang talaga at satong nasa malapit kami. Lumapit kami sa gilid ng daan nang mapansin naming nakahinto yung kotse niya sa gitna. Hindi ko may tatangging kinikilabutan ako sa tinakbo ng usapan namin noon. Hindi ko nga mapigil ang sariling mapatingin sa paligid habang naglalakad. Kita kong nasa isang kakahuyan nga kami. May makipot na daan naman pero makapal na halamanan at damuhan sa magkabilang gilid. Napakalaki rin ang mga punong naroroon. Tuloy ay naisip ko kung anong mga hayop o nilalang kaya ang nagtatago sa paligid. Mahal, relax ka lang. Alam kong hindi ka na mapalagay. Pero huwag kang mag-alala. Malapit naman na tayo eh. Ayun oh, may bahay na ron sa unahan. Yan na bang inyo, Aling Ramona? Oo, yan na nga. Tumuloy tayo sa loob at na makapagpahinga ka na. Gawa sa kahoy ang 2 andanas na bahay ng mag-asawa. Sarado ang mga tablang kahoy na tumatakip sa mga bintana ng ikalawang palapag. Sa isang tingin ay halatang bagong tayo lang ang bahay na yon. Nakahalo sa mismong gitna ng kakahuyan. Ni hindi ko nga po masabi kung saan ang bakuran dahil may mga puno rin sa mismong gilid ng bahay. Lumakad pa kami papalapit at napansin kong may isang binatang nakatayo sa harap ng pinto. Siguro ay nasa 16 o 17 taong gulang na ito. May sariwang mga dahon ng bayabas na nakabalot sa kanyang kaliwang braso. Pansin na pansin ko rin ang matinding pangamba sa kanyang mukha, lalo na nang mapatingin siya sa amin. Agad ay napako ang kanyang tingin sa akin, partikular sa tiyan ko. Nay, may kasama po kayong... Sina Gemela at Alex. Nasiraan kasi sila ng kotse kaya inalok namin ng tulong. Alex, Gemela. Ito nga pala si Aris, ang bunso naming anak. Kumusta, Aris? Magandang hapon sa'yo. Tulong? Anong tulong? Kailangan kong sabahan itong si Alex na bubili ng gulong sa bayan. Hindi naman pwedeng maglakad ng malayo si Jamela kasi nga buntis. Hindi rin pwedeng doon lang siya sa sinasakyan nila. Kaya sinaba namin dito para naman makapagpahinga siya ng maayos. Hindi. Hindi kayo dapat. Sabahan mo ka muna ako ron sa likod. Maghahanda muna ako bago kami umalis nitong si Alex. Sige po. Saglit akong tinapunan ng tingin ni Aris bago siya yumuko. Lumakad si Mang Macario at agad namang sumunod sa kanyang binata. Kami naman ang asawa ko at ni Aling Ramona ay pumasok na sa loob. Ayos lang po ba si Aris, Aling Ramona? Ay bakit parang nag-alala siya nang makita ko? Nagulat lang yon kasi nga may buntis dito sa amin. Ayun nga.
May banta ng aswang sa paligid. Kaya rin siya kinausap ng kanyang tatay sa likod bahay kasi tuturuan siya kung anong gagawin para hindi tayo guluhin ng mga halimaw ngayong gabi. Napano naman po yung braso niya. Parang malaking sugat po yung tinakpan ng dahon ng bayabas eh. Nadulas kasi siya kanina habang nangangahoy. Nasugatan ng tumama sa ugat ng isang puno. Pero ayun nga, huwag niya siyang alalahanin. Ayos lang ang anak mo. Pasensya na po, Aling Ramona, ha? Pero may itatanong pa po sana ako. Di ba sabi niyo ho, 2 anak niyo? Oo. Si Aris ang bunso at si Feli ang panganay. Nasa taas si Feli ngayon. Nasa kanyang kwarto. Bihira kasing lumabas yun eh. Lalo na ngayong may bisita kami. Mailap siya sa mga tao. Mayain kasi. Ganun po ba? O siya, sige na. Sasamahan kita sa pagpapahingahan mong kwarto. Pinilit ko ang sariling mapanatag sa loob ng kanilang bahay. Ang kaso, nanatili ang kung anong kakaibang kutob sa kalooban ko. Gayunpaman inisip ko na lang na hindi nga naman ligtas kung sa kotse na lang ako maghihintay kay Alex. Mas makakabuti para sa amin ang dinadala ko kung sa isang bahay kami maghihintay ng mga ilang oras. Kaya naman, napahugot na lang ako ng malalim na buntong hininga at napabulong ng dasal. Hindi nagtagal ay tinawag na ni Mang Macario si Alex. Aalis na sila para bumili ng gulong sa bayan. Ako naman ay pinagpahinga na ni na Aling Ramona sa isa sa mga kwarto sa unang palapag. Palubog na po ang araw nito. Dito ka na muna, Jamela. Kami ay maghahanda lang ng hapunan. Magpahinga ka na muna rito. Pwede ka rin matulog kung gusto mo. Sige po, Aling Ramona. At saka, huwag niyo po ako masyadong alalahanin. Ayoko naman pong maabala kayo ng gusto. Ay, nako Ining. Huwag mo nang isipin na naaabala mo kami. Maliit na bagay lang naman ang pagtulong namin. Ano yun? May kumalabog. Teka, sandali lang. Pupuntahan ko lang si Feli sa taas. Baka kasi nag-aayos ng mga gamit o kung ano. Sasabihan ko lang na may nagpapahinga rito ngayon. Iniwan nga ako sa kwartong yon ni Aling Ramona. Tuloy-tuloy pa rin ang pagkalabog mula sa ikalawang palapag. Kinakabahan man, ay pinili ko na lang na maupo sa kama na naroroon. Ano kaya talagang nangyayari sa taas? Bakit tuloy-tuloy ang mga kalabog? Kala mo may nangangalampag ng tingting. Sa higop pinto nila dun eh. Teka, sino yung nasa... Hindi! Siya yan! Habang pinapakinggan ng mga kalabog ay napatingin ako sa labas ng bintana ng kwarto. Napadako ang tingin ko sa kakahuyan at doon ay nakita ko ang isang matandang lalaki. Ang parehong matanda na nakita namin ni Alex doon sa nadaanan naming tindahan. Nakatitig siya sa bintana ng kwartong kinaroroonan ko. Sinundan niya ba ako? Anong kailangan niya sa akin? Ay, Diyos ko. Hindi kaya. Totoo ang sinasabi ni Aling Ramona. Aswang ang tinawang matanda sa tindahan. May kumakatok. Agad akong tumayo at lumapit sa pintuan. Subalit, bago ko pa man mapagbuksan ang kumakatok, ay bumukas na ang pinto. Aris, may kailangan ka sa akin? Ate, pasensya na po talaga pero hindi po kayo dapat nandito. Kailangan niyo na pong umalis kaagad. Ha? Bakit naman? Basta po, makinig na lang po kayo sa akin. Umalis na po kayo. Pero, kailangan ko pang hintayin ng asawa ko. Hindi ako pwedeng umalis ng mag-isa. Ate, wala na po. Oh, Aris, bakit ka na dito? Anong ginagawa mo rito? Yung pinababantayan kong niluluto, kumusta na? Tinitingnan ko lang po kung ayos lang si ate rito na eh. Sige po, babalik na po ako sa kusina.
Agad kong naintindihan na ayaw ni Aris na malaman ng kanyang nanay ang sinabi niya sa akin. Nagtataka man ay pinili ko munang sabayan ang kakaibang inaakto ng binata. Alam ko na kasi noong kailangan ko ang mag-ingat sa lugar na yon, lalo pa at hindi ko kilala ang mga kasama ko. Ano bang sinabi sa'yo ni Aris? Wala naman pong kakaiba, Aling Ramona. Tiningnan nga lang niya kung ayos lang ba ako rito. Sinabi ko naman na medyo masama ang pakiramdam ko. Bakit naman? May masakit ba sa'yo? Nahihilo ka ba? Hindi po sa ganon. Ano po kasi, yung matandang lalaki sa tindahan, nakita ko po sa labas, dun sa may kakahuyan. Ano ka mo? Hindi maganda to. Sinundan ka nga ng aswang. Halatang halata ko ang pagkabahala sa mukha ni Aling Ramona. Muli niya akong pinapasok sa kwarto. Sinarado niya ang mga tabla ng mga bintana roon at sinigurado niyang hindi yon basta mabubuksan. Tandaan mo, Jamela. Ano man ang mangyari ay hindi ka dapat magbubukas ng bintana. Maliwanag? Masyadong mapanganib. Pero huwag kang mag-alala. Kami ni Aris ang bahalang magbantay sa iyo. Aling Ramona, matatagalan pa po ba si na Alex? Mga anong oras po siya makakabalik dito? Halos 1 oras din kung lalakarin ang bayan mula rito. Swerte kung may makita silang sasakyang mapadaan. Pagkarating ng bayan ay maghahanap pa sila ng mabibilhan ng gulong. Tapos pabiyahe pabalik dito. Kaya sa tansya ko, baka alas 7 o alas 8 ng gabi sila makakarating. Hindi na po kasi talaga ako mapalagay dito eh. Palagay ko po, hindi na kami ligtas ng tinadala ko kahit dito sa loob ng bahay ninyo. Nasundan niya ako hanggang dito. Hindi malabong humanap siya ng paraan para makapasok. Naiintindihan kita, Ineng. Ganito na lang. Doon ka na muna sa may kusina maupo. Mabuti na yon para kasama mo kami. Sumunod nga ako kay Aling Ramona sa kusina. Doon ay nadatna namin si Aris na naghahanda ng ihahalong gulay sa tinolang manok. Sandali siyang napatingin ng makahulugan sa akin bago nagpatuloy sa ginagawa. Aling Ramona, bakit wala po yata ako napapansing mga pampalasa sa mesa ninyo? Walang asin, sibuyas o kahit paminta man lang? Hindi kasi kami naglalagay ng mga ganon kapag nagluluto kami. Pero huwag kang mag-alala. Sinisigurado ko sa iyong masarap ang hapunan natin. Patuloy kami sa pakonti-konting usap ni Aling Ramona habang nagluluto sila. Pero hindi nakakalagpas sa akin ang mga palihim na sulyap ni Aris. Kahit noong kumakain na kami ay maya't maya niya pa rin akong tinatapunan ng makahulugang mga tingin. Tuloy ay hindi ko makuhang ipanatag ang sarili ko. May problema ba, Jamela? Ha? Halata ko kasing kanina ka pa hindi mapalagay. Hindi ba masarap ang tinola? Naku, masarap naman po. Iniisip ko lang talaga kung kailan makakabalik si Alex. Huwag mong masyadong alalahanin ang asawa mo. Malapit na silang makabalik. Ang isipin mo, kailangan mong kumain ng maayos at magpahinga. Sino po siya? Oh, Belly! Andyan ka na pala. Mabutit mukhang maayos ka na. Halika na, kain na. Siya po ang panghanay niyo? Oo, siya nga. Pagpasensyahan mo na siya, ha, Ineng. May diferensya kasi ang kanyang pag-iisip. Pasensya kung hindi ko agad sinabi sa'yo. Alam mo na, sensitibong usapin kasi. Pinilit kong huwag agad manghusga kasi hindi ko naman kilala yung dalaga. Pero wala po talaga eh. Halata ko talagang may mali kay Feli. Hindi lang siya simpleng dalaga na may problema sa isip. Napakatalas kasi niya kung makatitig sa tiyan ko. Tapos, kakaiba pa ang ngisi.
Ngisi na parang may binabalak na kung ano. Aling Ramona, magpapahinga na po muna ako. Medyo sumasama na po kasi ang pakiramdam ko eh. Ayaw mo na bang magdagdag ng kanin at sabaw? Kahit manok man lang. Meron pa naman. Nako, hindi na po. Gusto ko na lang po talaga muna magpahinga sa kwarto. Ayaw mo bang dumito muna sa hapag? Mukhang masarap ka pa naman. Ha? Pakiramdam ko ay sinapak ako ng matinding kilabot sa narinig. Lalo pa at nanatili pa rin nakapako ang mga mata ni Feli sa tiyan ko. Pansin ko rin naglalaway siya at dinidilaan pa niya ng konti ang kanyang mga labi. Feli, ano ba? Hindi mo dapat ginaganyan ang bisita natin. Bakit naman po hindi? Ate Jamela, samahan ko na po kayo dun sa kwarto. Pagpasensyahan niyo na lang si Ate Feli. Halina po kayo. Sinamahan nga ako ni Aris papuntang kwarto. Pero kahit nung tumalikod na ako, ay ramdam ko pa rin ang matalas na titig sa akin ni Feli. Magpahinga na po kayo ng maayos dito, ate. Aris, ano bang meron sa Ate Feli mo? Bakit ganun siya? Ha? Pasensya na po, ate. Pero di ko po pwedeng basta sabihin eh. Basta, hindi naman siya dating ganyan. Nung nakaraang linggo lang, nagsimula matapos ng lahat. Matapos ng ano? Yun nga po, hindi ko pwedeng sabihin. Pasensya na po talaga. Yung sinabi mo kanina, tungkol saan ba kasi yun? Tsaka, bakit pa na yung makahulog yung salyap mo sa akin? Isa lang po ang masasabi ko, ate. Kailangan niyo pong makaalis dito. Kailangan niyo pong makatakas. Hindi kayo ligtas dito sa bahay namin. Ang totoo, gusto ko kayong tulungan kaso hindi po pwede. Pasensya na po talaga. Patawad po. Lumabas si Aris at sinarado niya ang pinto. Naiwan akong nagtataka sa loob ng kwartong sarado na ang mga bintana. Ayoko na talaga rito. Masyadong nakakakilabot tong bahay na to eh. Alex, nasan ka na ba? Alis na tayo dito. Ayoko na dito. Ay, Diyos ko. Natatakot na talaga ako. Hindi na talaga tama to. Imposible namang hindi pa makakabalik si Alex ng ganitong oras. Napakasama na talaga ng kutob ko. Nasaan na ba kasi yung taong yun? Nang hindi na talaga ako mapalagay, ay lumapit ako sa pinto at binuksan ko yon. Sumilip ako. Napakatahimik sa labas. Naisip kong siguro ay tulog na ang mga tao. Lumakad ako palabas ng kwarto at pumunta ng sala. Maging doon ay tahimik din. Pero napansin kong may tao sa labas. Kaya naman lumapit ako doon. Sumilip ako sa siwang ng saradong bintana. At nagulat ako nang makitang naroroon si Mang Macario. Kausap niya si Aling Ramona. Si Mang Macario. Bakit nandito si Manong? Nasaan ang asawa ko? Gustong-gusto ko nang lumabas noon at tanungin ang lalaki. Pero may bumubulong sa kalooban kong makinig na muna sa kanilang usapan. Yun nga ang ginawa ko. Piniid ko ang tenga ko sa kahoy na dingding at nakinig. O ano na? Nahanap mo na ba yung matanda? Mamaya manggulo na naman yun sa atin. Hindi pa rin eh. Masyado siyang mailap.
Malabang may ginagamit siyang pangontra kaya hindi ko siya basta makita. Diyos ko naman, Macario. Kailangan mo siyang mahanap sa lalong madaling panahon. Siguradong makakasagabal na naman yun sa atin. Huminahong ka nga muna. May pagkain na ba tayo rito? Kung tama ang tansya ko, bukas eksaktong 7 buwan na ang dinadala ng babae niyan. Pwede na natin niyang katayin. Eh yung Alex, nailigpit mo na ba? Si Alex! Oo, tapos na. Naibak ko na rin ang dugo nun. Yun ang ipapainom natin kay Aris sa ritual. Pagsabihan mo nga pala yung anak mo. Nahuli ko kanina. Sinasabihan niya si Jamela na kailangan ng umalis. Talagang umaayaw pang maging aswang yung batang yan. Hayaan mo na. Akong bahala sa kanya. At isa pa, wala naman siya magagawa. Gigisingin natin ang kanyang dugong aswang sa ayaw at sa gusto niya. Hindi ito maaari. Sila ang aswang. Sila ang mga halimaw. At balak nila akong kainin. Si Alex, anong ginawa nila sa asawa ko? Anong ginagawa mo dyan? Penny, Nagulantang ako nang bigla na lang magsalita si Feli sa likod ko. Lumingon ako at lalo akong nahintakutan sa nakita. Si Feli, namumula ang kanyang mga mata at napakaputla ng bala. Tumalim din at umitim ang kanyang mga ngipin at kuko. aswang! Kayo nga ang mga halimaw. Hindi! Anong gagawin mo sa akin? Lumayo ka! Napakasarap mo. Alam mo ba yon? Napakabango niyang anak mo. Isang araw pang hihintayin ko bago yan tuluyang mahinog. Pero, hindi na ako makapaghintay. Takam na ako. Aris! Halika na po ate. Kailangan mo na makalis dito. Pero, anak ka nila. Aswang ka rin, di ba? Halimaw ka rin. Kakainin mo rin ang anak ko. Hindi pa po ako aswang at ayoko maging katulad nila. Gusto ko lang manatiling tao. Ayoko maging demonyo. Ayoko maging tulad ni ate na pilit nilang maging aswang. Kaya sige na po, sumama na kayo sa akin. Tumakas na tayo rito sa impyernong bahay na to. Nagdadalawang isip man ay sumunod nga ako sa binata. Mula sa sala ay tumakbo kami papuntang kusina at lumabas ng pintong papuntang likod bahay. Doon ay agad bumungad sa akin ang makapal na kakahuyan. Mas nakakapangilabot tingnan noong malalim na ang gabi. Saan tayo pupunta? Paano natin sila matatakasan? Kailangan nating marating ang tindahan sa bungad ng dinaanan nyo. Hindi ba? Mga aswang din yung nandun? Hindi po yung totoo ate. Ang mga nakatira ron ay mga albularyo. Sila ang pumipigil kina nanay at tatay na makapambiktima ng marami. Simula nang lumipat kami rito, may ilang buwan na rin. Sila ang pumipigil sa mga magulang ko. Kaya nga isang buntis pa lang ang napapatay nila. Ikaw ang magiging pangalawa kung hindi tayo makakatakas. Ang asawa ko, nasan si Alex? Kailangan ko pang hintayin o hanapin si Alex. Ate, patawad po. Pero wala na si Kuya Alex. Pinatay na siya ni tatay. Wala na po tayong magagawa. Kundi ang ito ng pansin natin sa pagtakbo. Pasensya na po ulit. Alam ko nahihirapan kayong itodo ang takbo nyo. Pero kailangan nating... At saan kayo pupunta? Visit ka talagang bata ka! Saan mo dadalhin yung pagkain natin? Oh, Diyos ko, nandiyan na sila. Ate, bilisan niyo po! Sumunod tayo sa kakahuyan! Dali-dali akong sumunod kay Aris. Pinilit ko ang katawan ko kahit unti-unti nang sumasakit ang tiyan, balakang at mga hita ko. Kinakapos na rin ako ng hininga. Tuloy-tuloy kaming tumakbo hanggang sa may halamanan. Hindi ko na pinansin ang makakating mga dahon at matatalas na mga sangang dumadampi sa balat ko. Ang mahalaga ay makatakas ako at mailigtas kong buhay ng anak ko. Pansin na pansin ko nga lang na bumabagal kami dahil sa akin. Hindi ko kasi talagang magawang bilisan ng husto ang pagtakbo.
Oh, Diyos ko. Paano ba tayo makakatakas dito? Walang hiya kang bata ka! Ibalik mo rito yung hapunan natin! Bumalik kayo! Hindi na ako susunod sa inyo. Hindi ko gugustuhin maging katulad nyo, mga halimaw. Pumapatay kayo ng mga inosenteng tao. Patay ka talaga sa akin kapag nahuli kita. Wala kang utang na loob. Sumidhi ang kilabot ko nang mapalingon sa mga humahabol sa amin. Sa tulong ng liwanag ng buwan, ay nakita ko kasing nasaan yung halimaw na rin sila. Pumutla ang balat ng mag-asawa. Pumula rin ang kanilang mga mata at tumalim ang kanilang mga kukot ngipin. Doon. Mas maraming halaman doon. Hindi tayo magtago. Sige po, bilisan natin ate. Tibayan niyo po ang loob niyo. Humanda kang utong lupa ka! Hindi! Mahahabol na nila tayo! Lubayan niyo sila, mga halimaw! Bullshit ka ba? Bata! Pakialam pero! Noon ay mahahabol na kami ng mag-asawang halimaw. Konting-konti na lang kasi ay maaabutan na nila kami. Subalit, pareho kami nagulat ni Aris nang may taong sumulpot bigla mula sa halamanan. May sinabi siyang kung ano sa mga aswang, kaya napaaray sila at napahinto. Nilingon ko ang tao at agad kong nakilalang siya ang matandang lalaki sa tindahan. Tingin, ayos ka lang ba? Ayos lang kayo? Kayo yung sa tindahan kanina? Ako nga. At ito mismo ang sinasabi namin panganib na daan dito sa kalsadang to. Bakit kasi kayo huminto? Manong, mamaya na po tayo mag-usap. Mahahabol tayo ni na tatay at nanay. Sandali lang. Magpahid muna kayo nitong langis. Makakatulong yan para hindi nila tayong basta maamoy. Huwag kang mag-alala, iho. Hindi ka masasaktan nito. Tulog pa ang dugong aswang mo. Sinunod namin ni Aris ang utos ng matanda. Nagpahid kami ng langis sa leeg at palapulsuhan namin. Kahit ang tiyan ko ay pinahiran ko rin ng konti. Pagkatapos ay agad na kaming tumakbo. Napagod na ako. Ate, kayanin niyo po. Makakatakas tayo dito. Makakalayo tayo kina tatay. Doon tayo dumaan sa mas mahalamang bahagi. Mabuti yan para marami tayong mapagtataguan. Hindi! Si ate! Nagising na si ate! Hinahabol na rin niya tayo! Sabihin mo iyo, yung ate mo pa ay kailan lang naging aswang. Nung nakaraang linggo lang po. Hindi maganda to. Isa pa siyang bagong yanggao. Siguradong di pa yan kontrolado ang pagkahayop niya sa laban. Tuloy-tuloy kaming tumakbo. Ang matanda ay tuloy lang din sa pagsasaboy ng pakonti-konting asin sa mga nadadaanan namin. Yun ay para mahirapan ang mga halimaw na sundan kami. Umubra naman dahil hindi basta makalapit sa amin ang mga aswang, ang mag-asawa at ang kanilang panganay na anak. Ilang minuto sa pagtakbo ay natanaw ko na ang kalsada. Malayo pa ito, pero kita ko na roon ang nakaparada naming kotse. Ilang metro sa likod noon ay may isang owner-type jeep. Ang parehong jeep na nasa nadaanan naming tindahan. Tuloy-tuloy pa rin sa pagsasaboy ng asin ang matanda. Malapit na tayo, Ineng. Kunti na lang. Makakasakay na tayo. Hindi ko na kaya, Manang. May ikot na paningin ko. Hapunan na mga tampalasang yan!
Hindi natin sila hayaang makatakas! Lagot na! Aabutan na nila tayo! Magtago muna tayo. Konting takbo na lang sana. Pero hindi na kaya nitong babae. Baka mapano ang kanyang dinadala. Doon, Manong! Doon sa may makapal na halamanan! Sumuot kami sa mas makapal pang bahagi ng halamanan. Saktong may malalaking mga puno at makakapal na mga halaman doon. Naisip naming gamitin yon para makahanap ng mapagtataguan. Lumiko tayo doon. Kailangan natin silang salisihan. Konti na lang! Konti na lang! Maliligaw na natin sila! Ate, kumapit ka lang sa akin. Aalalain po kita. Miss, sakit na talaga ng katawan. Oo. Manong, doon po. May malaking bato ron. Pwede tayo sa likod doon. Hindi nila tayo agad makikita dyan. Sige, bilisan natin. Puntahan natin yan. Hindi kami nagsayang ng oras. Lumapit kami sa isang malaking bato na kulay lupa. Hanggang dibdib ko ang laki nun. Nasa tabi yon ng isang malaki ring puno. May espasyo sa pagitan ng puno at ng bato na natatakpan ng mayabong na mga halaman. Doon kami sumuot. Manong, hindi ba talaga nila tayo maamoy dito? Hindi yan. Mabisa ang panguntrang langis na pinahin ninyo sa inyong balat. Kahit ako ay nagpahid na rin bago pa man ako pumunta rito. Hindi ka ba nagtataka? Hindi ako nahanap agad ng mga magulang ko kahit kanina pa ako rito. Aris! Nasaan ka na? Walang iya ka talagang bata ka! Ilabas mo na ang kuna natin! Magpakita ka na hangal! Bilisan mo na! Bago pa maubos ang pasansa ko sa'yo, Aris! Magsumiksik tayo rito ng maigi para siguradong hindi nila tayo makita. Mukhang galit na galit talaga sa akin sina tatay at nanay. Ano ba kasing nangyari, Aris? Bakit mo sinuway ang pamilya mo? Dahil ayaw kong pumatay at kumain ng tao. Lalo na ng paborito nilang mga buntis at mga sanggol. Gusto kong mabuhay bilang isang ordinaryong tao. Ang totoo, kami ni ate ay ganun talaga ang gusto. Kung ayaw din ni ate mo ang maging aswang, bakit siya nagkaganon? Halatang kagigising lamang ng dugong aswang sa kanyang kalooban. Ramdam na ramdam ko ang matindi niyang pagkayok sa laman. Dahil pinilit siya ni nanay at tatay, may pinakain sila sa kanya ng kung ano. Dahil doon, nagising ang dugong aswang ni Ate Feli. At dahil doon, kaya nakapagpasya na akong tuluyan na silang suwayin. Sinira nila ang buhay ng kapatid ko. Mga demonyo sila. Teka, lumayo na nga sila. Hindi nga nila tayo naamoy at nahanap. Maghintay pa tayo ng mga ilang pang minuto para sigurado tayo. Magpahinga ka lang muna at mag-ipon ng lakas ini. Nanatili nga kami sa pinagtataguan namin ng ilan pang minuto. Inipon ko lahat ng lakas na pwede kong ipunin para sa huling takbo na gagawin namin. Hinilot-hilot naman ang bahagya ng matandang si Mang Danung ang tiyan ko upang mabawasan ang pananakit hanggang sa maging handa na ako. Mukhang kaya ko na po, Manang Danong. Sigurado ka ba? Pwede pa naman tayo magpahinga ng ilang minuto rito. Kapag kasi lumantad tayo, mawawala ng bisa ang panguntrang langis. Oo nga, di nila tayo maamoy. Pero makikita naman nila tayo. Kaya ko na po, Manong. Iniisip ko rin po kasi baka himatayin ako rito eh. Mas panganib tayo pag nagkataon. Buti nang makaalis na tayo kaagad sa lalong madaling panahon. Kung sa bagay may punto ka. O sige, umalis na tayo. Pero bago yon, una akong lalabas. Titingnan ko muna ang paligid. Lumabas nga si Mang Danung sa pinagtataguan namin. Kita kong nagpalinga-linga siya sa paligid. Ilang sandali pa ay sumenyas na siya sa amin ni Aris. Doon na kami tumayo ng binata, tsaka lumapit sa albularyo. Wala na po ba sila, Manong?
na sa paligid pa rin sila. Pero sapat na ang layo nila sa atin. Makakatakbo na tayo nito papunta sa sakyan. Handa ka na ba talaga, ate? Isang dire-diretsong takbo ang gagawin natin. Oo. Handa na ako. Sige na, lumakan na tayo. Tsaka malatay na kayong alisto. Ano mang oras pwede nila tayo makita. Maingat nga kaming tumakbo mula sa pinagtataguan namin. Lakad-takbo nga lang ang kaya kong gawin kasi hindi na talaga kaya ng katawan ko. Alingon-lingon din ako habang tumatakbo. Hindi kasi mawala sa isip ko ang pangambang baka makita kami ng mga halimaw. Tuloy ay abot-abot na ang panalangin ko sa kalooban ko. Bilisan natin habang wala pa sila. Siguradong na andyan lang sila sa paligid. Malaking problema kapag napansin nila tayo. Kayanin mo po, ate. Konti na lang, makakarating na tayo sa kalsada. Kaya ko to. Kakayanin ko to. Para saan ako? Dumiretso tayo sa sakyan ko. Teka po, Manong. Medyo bukas ang owner nyo. Hindi siya ganun kasarado. Ligtas po ba tayo dyan? Huwag kang mag-alala. Kargado ng mga pangontra ang jeep ko. Binulungan ko rin dyan ang orasyon. Hindi sila basta makakalapit dyan. Naintindihan ko po. Teka, sandali. Ano yun? Sapatos? Elen, hindi tayo dapat matagalan. Halika na. Sapatos yun ng asawa ko Sapatos po yan ni Alex. Teka po, lalapitan ko. Pakiramdam ko ay huminto ang puso ko nang makita ang sapatos na yon sa lupa. Klaro po yon, kahit medyo madilim. Kasi kulay puting rubber shoes po yon. Noon din ay hindi na ako nagdalawang isip. Kahit wala nang paglagyan ng kilabot at pangamba ko. Lumapit ako sa nakita kong sapatos. Kumpirmado! Sapatos talaga ni Alex to! Sigurado ka ba dyan, Ineng? Sigurado po ako. Kasama niya ako nang binili niya ito at ako mismo ang pumili nito mula sa lagayan. Kung ganon, malabang na nasa malapit lang ang asawa mo. Ate, tingnan niyo po ron. Doon sa may damuhan. Otomatiko akong napalingon sa tinuro ni Aris. At agad ay halos lumipad ang kaluluwa ko sa nakita ko sa damuhan. May 2 metro ang layo mula sa amin. Hindi ito totoo! Alex! Ano? Hindi ko napigil ang sariling mapasigaw nang makita ang mahal kong asawa. Nakasalampak sa may damuhan. Wakwak ang tiyan. Nagkalat ang laman loob sa lupa. Pero wala maski isang patak ng dugo. Hindi! Alex! Bakit nangyari sa'yo to? Alex! Mahal ko! Ineng, Alex! alam kong napakasakit dito para sa iyo, pero kailangan na nating umalis. Iwan na natin ang asawa mo. Kailangan mong makatakas. Kailangan mong iligtas ang sarili mo at ang dinadala mo. Hindi, Manong! Hindi ko pwedeng iwan ang asawa ko! Hindi! Aray ko! Ate, ano nangyayari? Ayos lang po ba kayo? Sumasakit ang tiyan ko. Nahihilo ako. Umiikot ang paningin ko. Ate, hindi ka pwedeng sumuko ngayon. Tara na po. Sa wakas, natagpuan ko rin kayo. Mga Hindi. Si ate.
Naloka na. Narinig yata ang sigaw mo. Umalis tayo dito. Bilisan na natin. Pasensya na, Manong. Pero, hindi ko na... Ining! Ining! Gumising ka! Ining! Ano Ining! nang gagawin natin, Manong? Buhatin na natin siya. Dalian mo! Hindi ka makakatakas! Bumalik ka na! Hindi ko na sigurado kung ano ang mga sumunod na nangyari. Basta ang huling naalala ko ay ang pagbuhat sa akin ni Mang Danong at Arix. Nakapikit lang ako noon dahil umiikot na talaga ang paningin ko. Ilang sandali pa ay naramdaman ko nang sumampa na kami sa isang sasakyan. Narinig kong patuloy ang pagsusumigaw ni Feli mula sa may kalayuan. Narinig ko ring umandar ang makina ng sasakyan bago ko tuluyang nawalan ng malay. Nasaan ako? Bakit nandito ulit ako sa pinagtaguan namin? Nasaan na si Mang Dano at Alex? Iniwan ba nila ako? Teka sandali. Sa pagkakaalam ko, papunta na kami sa sasakyan. Nagulantang ako nang matagpuan ko ulit ang sarili ko sa pinagtataguan namin. Doon sa gitna ng isang malaking bato at puno. Litong-lito ako kasi dapat nga ay papunta na kami sa kalsada. Tapos, biglang hindi ko nakasama ang dalawa. Oh, Diyos ko! Anong gagawin ko? Paano ako makakatakas? May mga kalis ko sa damuhan. Doon ba na? Hindi malayo mula rito. Sila kaya yan? Ang mga aswang. Nasaan ka na ba kasing babae ka? Lumabas ka na sa pinagtataguan mo. At nang hindi na tayo mahirapan, magpakita ka na. Ibigay mo na sa amin yung anak mo. Ang mga aswang. Sila nga yan. Hindi ito maaari. Baka makita nila ako. Alam kong nasa malapit ka lang. Hindi magtatagal ay mahanap ka na rin namin. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang patagalin pa ang paghihirap mo, Hangal! Oh, Diyos ko. Tulungan niyo po ako. Ilayo niyo po sa akin ang mga halimaw na yan. Iligtas niyo po kami ng ano ko, Panginoon. Isiniksik ko pang lalo ang sarili sa espasyong nasa gitna ng malaking bato at ng puno. Sinigurado ko ring natatabunan ako ng mga halamang naroroon. Ayun pa man, ay hindi ko pa rin maawat ang pagkalabog ng dibdib ko. Napakalalaki ng mga malalamig na butil ng pawis ko at nanunuyo na ang lalamunan ko. Alam na alam ko kasing hindi malabong matagpuan nila ako. Ano bang gagawin ko? Kailangan ko makatakas dito. Kailangan ko makaligtas. Para sa anak ko. Kailangan ko... Akala mo ba talaga hindi ka namin matatagpuan? Akala mo ba talaga may bisang pangontra na matandang pakialaman? Bitawan mo ako! Bakawalan mo ako! Lumayo ka sa akin, halimaw ka! Lumayan mo na ako! Umalis ka! Walang talam sa amin ang mga pangontra. Hindi ka na makakatakas pa. Hindi mo kami maiisahan. Dito ka na mababatay. Isusunod ka namin sa asawa mo at gagawin namin masarap na hapunan ang anak mo. Hindi niyo masasaktan ang anak ko! Bitawan mo ako! Bakawalan mo ako! Nasaan ako? Aris! Ate, mabuti at nagising ka na. Kumusta na ang pakiramdam mo? Nakahinga ako ng maluwag nang makita ang sarili sa isang kwarto. Hindi pamilyar sa akin ang kwartong yon, pero ang mahalaga sa akin ay may kasama na ako. Medyo nahihilo pa rin ako.
At medyo masakit ba rin ang tiyan at balakang ko. Pero kaya ko naman na. Teka, nasan ba tayo? Nandito po tayo sa bahay ni Manong Danong at ni Aling Pedja. Kung gano'n, nakatakas tayo. Opo, sandali lang po Tawagin ko lang po sila. Sabi po kasi nila, sabayan ko lang sila kapag nagkamalay na kayo. At saka, eto po, inumin niyo po itong tubig. Nagsali ng tubig si Aris mula sa pitchel na nasa tukador. Pinainom niya sa akin yon. Pagkatapos ay lumabas ang binata para tawagin ng mag-asawa. Ako naman ay naiwan sa kwarto. Iniligid ko ang paningin ko. Pansin kong gawa sa kawayan ng dingding at karamihan sa mga gamit doon. Kasama na ang tukador at ang pinahihigaan kong papag. Kahit ang sahig ay kawayan din. Ilang sandali lang ay pumasok na nga ang tatlo sa silid. Agad ay inasikaso ako ni Aling Pedja, ang asawa ni Mang Danong. Inilot niya ang tiyan ko. Kailangan ito para mabawasan ang pananakit ng tiyan mo. Para na rin lumakas pa ang kapit ng bata. Sa tindi ng pinagdaanan mo, hindi malabong apektado rin ang dinadala mo. Iha, pasensya ka na talaga. Nahuli ako. Hindi ko nagawang mailigtas ang asawa mo. Kung sumunod lang sana ako agad sa inyo, baka napigilan ko pa ang mga aswang na guluhin ang biyahe nyo. Huwag ho kayong humingi ng dispensa, Manong. Kasalanan po namin. Hindi po kasi kami nakinig sa inyo. Kung sana di na lang kami dumaan sa shortcut, hindi mangyayaring lahat ng to. Hindi naman kasi akalain ni Alex na may mga aswang pala doon. Ilang ulit naman na raw siyang nakadaan doon dati. Yun ay dahil kakalipat lang po namin dito, ate. Ilang buwan pa lang kami rito. Ayun nga, at isa pa lang ang nabibiktima ni nanay at tatay. Sabihin mo nga, Aris, ano ba talaga kayo? Oo, mga aswang kayo. Pero ano ba talagang dahilan kung bakit yung ginagawa ang lahat ng to? Dahil lang po sa pagkain, ate. Ang lahi namin ay mga aswang na paboritong kainin ang mga dinadala ng mga buntis. Partikular na mga sanggol na eksaktong 7 buwan sa sinapupunan. Oh, Diyos ko. Mabuti na lang at hindi mo ginustong maging katulad nila. Dahil nga po gusto kong manatiling ordinaryong tao. Ayokong pumatay ng mga inosente. Ayokong maging isang halimaw. Ang kaso, iba ang gusto ni na tatay. Maghanap tayo ng isa pang buntis na eksakto 7 buwan ang dinadala. Mas maganda kung kasama pati ang ama ng kanyang dinadala. Gagamitin natin sila para gisingin ang dugong aswang mo, Aris. Tayo naman, ilang ulit ko ba kailangang sabihin? Ayoko maging aswang. Gusto ko manatiling ordinaryong tao. Bakit ba kasi ayaw mong maging aswang? Bakit mas gusto mong manatiling mababang uri ng nilalang? Aris, makinig ka naman sa amin ng tatay mo. Kapag naging aswang ka na, magiging mas malakas ka. Mas haba ang buhay mo. Dahil ayokong maging halimaw katulad nyo. Ayokong maging demonyo. Sumasobra ka ng bata ka! Makinig ka, Aris. Maging aswang ka sa ayaw at sa gusto mo. Susunod ka sa gusto namin. Ipagpapatuloy mo ang lahi nating mga aswang. Kapag hindi ka sumunod, papatayin ko ang ate mo! Napakademonyo mo talaga! Hayop! Naiintindihan kong mahal mo ang kapatid mo. Kaya ka sumusunod sa mga magulang mo, iho. Pero wala namang nagbago eh. Naandun pa rin sa kanila ang ate Feli mo. Bakit naisip mo na kayong tumiwalag sa kanila? Kasi po, hindi na yun ang ate Peli ko. Tuloy na siyang naging halimaw. Pakiramdam ko, namatay si ate Peli nang pilitin nila siyang gawing aswang. Ang akin na lang ngayon, makalayo sa kanila. Huwag kang mag-alala, iho. Pagkatapos ng gabing to ay aalis na tayo rito. Balak na rin kasi namin lumuwas ng Negros. Isasama ka na lang namin at nang makapagsimula ka ng bagong buhay. Ang kailangan na lang natin gawin, manatiling buhay hanggang sa sumikat ang araw. Bakit mo, Manong?
Hindi pa po ba tayo ligtas dito? Hindi pa lubos ang kaligtasan natin. Oo, hindi sila basta makakapasok dito sa bahay namin dahil balot ito ng mga pangontra. Pero hindi pa sila sumusuko. Umaali-aligid pa sila sa labas. Ramdam na ramdam ko pa sila, Ine. Kung pwede ka lang sanang ibiyahe agad ng malayo kanina ay ginawa na namin. Kaso hindi pa maayos ang kalagayan mo. Agad na nayo ang balahibo ko sa mga sinabi ni Mang Dano. Ang buong akala ko kasi ay ligtas na ako sa loob ng bahay nila. Subalit, nasa alanganin pa rin pala ang kalagayan ko. Sa totoo lang ay gustong gusto ko nang bumigay noon matapos nang nakita kong pinahinatnan ni Alex. Kaso, dala ko ang anak namin. Hindi ako pwedeng basta na lang sumuko. Yun nga lang ay talagang sinusubok ako ng mga demonyo. Kumpirmado. Nandiyan nga sila sa labas. At unti-unti na silang nagiging desperado. Lumalapit na sila kahit may pangontrang bakuran. Ay, Diyos ko, ano na pong gagawin natin? Aray, ang tiyan ko, sumasakit po ulit. Hindi to maganda. Paraan po ni tatay yan, ate. Gumagamit siya ng dasal para sumakit ang tiyan ng isang buntis. Mang Danong, may pangontra po ba kayo sa ganyang dasal? Susubukin ko ang makakaya ko. Pedya, kunin mo ang insenso. Ilagay mo sa palayok. Bilisan mo. Huwag mo nang subukang kumontra, tanda! Hindi ka rin magtatagumpay. Akin ang buntis na yan. Amin ang anak yan! Manahimik ka, Aswang! Sinasabi ko sa iyo, hindi kayo magtatagumpay! Hindi mo masasaktan ang babae ito at lalong hindi mo makukuha ang kanyang sanggol! Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo! Manong, ang tiyan ko lalong sumasakit. Tay! Tumigil ka na! Tigilan mo na si Ate Jamela! Tama na to! Makinig ka sa akin. Hindi ka dapat himatayin. Ano bang mangyari, kailangan mong manatiling gising hanggat hindi natin sila napapalayas. Tibayan mo ang sarili mo. Magdasal ka! Tuloy-tuloy ang karimari-maring na halakpak ng aswang na nasa labas ng bahay. Tumindi ang pananakit ng tiyan ko at ang kilabot sa kalooban ko. Pero pilit kong nilalabanan ang panghihina ng katawan ko. Ilang sandali pa ay pumasok na ulit si Aling Pedja sa kwarto. May dala siyang palayok na may nakasinding insenso at nilagay niya yon sa ilalim ng kinahihigaan kong papag. Dano, ako nang bahala sa kanya. Kumilos ka na. Harapin mo na ang mga yan. Sige, akong bahala. Mukhang hindi na talaga maiiwasan to. Aris, sumama ka sa akin. Kaakalabanin natin ang pamilya mo. Opo, igaganti ko ang ginawa nila kay ate. Pero maaring magahulugan ito ng kailangan mo ring patayin ang kapatid mo. Nakahanda na ako. Lumabas ng kwarto sina Aris at Mang Danu. Si Aling Pedja naman ay sinimulan akong hilutin habang tuloy sa pag-usok ang insenso sa ilalim ng kawayang papag. Manang! Masyado na pong masakit. Tiisin mo, Ine. Kailangan mong tiisin. Hindi ka pwedeng himatayin. Pigilan mo ang paglabas ng anak mo nang di pa oras. Hindi ko na po kaya. Manang! Ay, Diyos ko! Anak, huwag ka munang lumabas. Harapin niyo ako! Mga halimaw kayo! Kung ayaw ninyong umalis, mapipilitan akong palayasin kayo! Hindi mo kami mapapatay! Walang silbing matanda! Anong tunog yun? Huwag mo muna silang alalahanin, Ine. Kaya ni Dano ang sarili niya. Ituon mo ang pansin sa pagpapatibay ng kalooban mo. Ay, Diyos ko.
May nagagalampag dito sa dingding. Nay! Lumayo ka dyan! Huwag mong guluhin si Ate Jamela! Mahirap masabi kung ano lang nangyayari sa labas ng saradong kwarto. Hindi ko alam kung kumusta na sina Mang Danong at Aris. Hindi ko maiwasang mapahala para sa kanila. Pero kailangan kong unahing isipin ang mahal kong anak. Kaya naman, pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Kahit napakasakit na ng tiyan, likod at balakang ko. Subalit, sadyang desperado ang mga aswang. Ay, Diyos ko. Anak, huwag ka munang lumabas, please. Talagang ayaw paawat ng mga halimaw. Kumusta na bang pakiramdam mo, Ineng? Medyo nababawasan na po ang sakit. Pero, masakit pa rin po. Ibig sabihin ay tumatalab na ang ginagawa ko. Ipagpatuloy lang natin to. Ituloy lang natin. Nagulantang ako nang biglang mawasak ang kahoy na bintana ng kinaroroonan kong kwarto. Agad ay inilusot ni Feli ang kanyang ulo at isang braso para abutin ako. Pinilit niyang kumilos papasok sa loob. Kahit pa, kita kong umuusok ang kanyang balat nang madampi sa mga bawang na nasa hamba ng bintana. Lumayas ka rito, halimaw ka! Ibigay mo sa akin ang anak mo! Akin ang sanggol! Akin na! Hindi mo makukuha ang anak ko! Impacto! Talagang matigas ka, ha? Tunggain mo itong langis! Kaya pang matanda ka! Kung gusto mo munang mamatay, pagbibigyan kita! Hindi mo ako mapapatay! Huh? Tayo ang magtutos dito at isusunod na kita sa mga magulang mo! Muntik na akong makalmot ng aswang na si Feli. Mabuti na lang at mabilis na nakakilo si Aling Bedja. Nasabuyan niya ng langis ang bunganga nito. Nang hindi pa rin to umalis, ay tuluyan ng dinasag ng matandang babae ang bote ng langis sa mukha ng halimaw. Noon din ay narinig kong sumigaw si Mang Danong sa labas. Tsaka nahablot paalis sa bintana si Feli. Mamatay ka na kasi nalimaw ka! Ano na pong nangyayari sa labas? Sugatan yung binata. Pero patay na ang mag-asawang aswang. Yung panganay na lamang nila ang kinakaharap ni Danong. Oh, Diyos ko. Salamat naman. Malapit nang matapos ang lahat ng ito, Ineng. Malapit nang matapos ang bangungot na ito para sa'yo. Hindi nga po nagtagal ay hindi ko na marinig ang pagsusumigaw ni Feli mula sa labas. Kasabay noon ay unti-unti na ring nawala ng tuluyan ang pananakit ng tiyan ko. Subalit, dahil nga sa talagang naubos ang lakas ko sa mga nangyari, ay hindi ko na napigil ang sarili nang mawalan ulit ako ng malay. Tanghali na po nang magising ako. Ano bang nangyari? Mabuti naman at gising ka na, Ineng. Aling Pedya, ilang oras po ba akong tulog? Mahaba-haba rin ang tulog mo. 2:00 na lang hapon. Ano bang pakiramdam mo ngayon? Nagugutom ka ba? Hindi na po masakit ang tiyan ko. Hindi na rin po ako nahihilo. Medyo nananamlay lang po ako. Ganun ba? Mukhang kailangan mo ngang kumain. Teka lang at ikukuha kita ng pananghalian. Lumabas ang matanda ng kwarto. Naiwan akong tulalang nakahiga sa papag. Hindi manguya ng isip ko na talagang nangyari ang lahat ng dinanas ko. Hinaplos-haplos ko ang tiyan ko. Malungkot ako. Gusto kong umiyak. Kasi
wala na ang mahal kong asawa. Gayunpaman ay walang luhang lumalabas sa mga mata ko. Gawa marahil ng matinding hilakbot na hindi pa tuluyang nawawala sa sistema ko. Nang makabalik si Aling Pedja sa kwarto ay kumain nga muna ako. Wala man akong gana ay kailangan ko naman ng sustansya para sa anak ko. Katapos ay doon na kami nag-usap. Manang, ano na po bang nangyari pagkatapos kong himatayin? Patay na ang 3 aswang. Nagawa silang kapiin ang asawa ko at ng binata. Pagkatapos ay sinunog at binaonamin ang kanilang mga bangkay. Dinasala namin ang kanilang libingan upang siguraduhin hindi makakapanggulo ang kanilang mga espiritu. Nasa na po si Namang Danong at Aris? Si Aris ay natutulog sa may sala. Si Danong naman ay tumawag ng mga pulis para tingnan ang bahay ng mga halimaw. Ha? Bakit naman po ginawa ni Manong yun? Para makuha natin ang bangkay ng asawa mo. Si Alex? Kailangan natin ng tulong ng mga pulis para maipaalam sa pamilya ninyong dalawa ang sinapit niya, di ba? Pero syempre, hindi naman maniniwala ang mga pulis sa mga aswang. Kaya naisip na lang namin gumawa ng kwento. Palalabasin naming nakita ka ni Danong sa kalsada at nilulungan. Sinasabi mo kunwari na kailangan din ng tulong ng asawa mo. Siguro nga po mas mabuti kung ganon. Para naman mailibing ng maayos si Alex. Ano bang balak mo pagkatapos nito, Ineng? Babalik po akong Cebu. Nandun po kasi mga magulang ko. Hindi ko kakayaning manatili sa biniling bahay namin ni Alex. Pagkatapos po ng lahat ay lumuwas na ako ng Cebu. Makalipas ang 2 buwan ay nakapagsilang ako ng malusog na batang lalaki. Nakatulong ang halamang gamot na nirekomenda sa akin ng mag-asawa upang kumapit pa ng 2 buwan ang dinadala ko. Huling balita ko naman po sa mag-asawa ay bumiyahe sila pa Negros. Sinama rin nila si Aris. Hanggang ngayon po ay nanatiling nakabaon sa kalooban ko ang tunay na nangyari sa liblib na lugar sa Capiz. Talagang pinanindigan ko po kasi ang pinalabas naming kwento ni na Aling Pedja at Mang Dano. May mga masasamang loob na humarang sa sasakyan namin ni Alex at sila ang pumatay sa kanya.